Kabanata 211-215. Lumingon ang babae. Hindi na kailangang hulaan ni Alex Rockefeller upang malaman na ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng mga salaming pang-araw. Ano ang sinabi mo? Malamig na tanong ng babae. Sabi ko ihinto mo ang sasakyan, sabi ni Alex pagkatapos ng sandaling katahimikan. Bumibilis ang takbo ng sasakyan niya habang nagsasalita. Bigla niyang binangga ang kanyang sasakyan sa BMW ng babae mula sa gilid. Napilitan siyang huminto nang kumatok ang kanyang sasakyan sa guardrails. Tumingin ang babae sa harap. Nagkataon, nakita niya ang isang kotse na baliw na nagmamaneho sa isang junction. Sa isang napakabilis na pag-anod, nadulas ito sa kalsada at natamba ang isang maliit at itim na kotse bago nawala sa trapiko. Nasaksihan din ito ni Alex. Bahagya siyang natigilan. Nagtataka siya sa sarili kung bakit ang daming nagpapakamatay na driver ngayon. Ngunit nang makita niya ang babaeng sakay ng BMW na pinaghahampas ang kanyang mga kamay sa manibela, tila naisip niya kung ano ang nangyayari. Bang! Sinipa ng babae ang kanyang pinto at lumabas ng kanyang sasakyan na nakabikini. Wala siyang suot na sapatos. Ang problema ay napakaganda ng pangangatawan niya. Mayroon siyang mga curve sa lahat ng tamang lugar, lalo na ang kanyang abs at ang kanyang ibabang tiyan. Gayunpaman, wala siyang partikular na magandang saloobin. Pagkatapos maglakad papunta sa Aston Martin ni Alex, hinampas niya ang kanyang kamay sa hood at galit na sumigaw. Bumaba ka sa kotse. Alam mo bang? Sinira mo lang ang plano ko. Kakabukas pa lang ni Alex ng pinto ng kotse niya ay pilit itong hinayla ng babae. Hinawakan niya si Alex sa kwelyo nito at gusto siyang hilahin palabas. Gayunpaman, pinanatili ni Alex ang kanyang kamay sa manibela at hindi natinag. Bigla niyang narinig ang tunog ng punit ng damit. Pinunit ng babae ang kanyang sando. Casual siyang tinulak ni Alex palayo. Bumaba siya ng sasakyan at malamig na tinitigan ang babae. Wala akong pakialam kung sino ka. Kasalanan mo ang dahilan ng isang aksidente sa sasakyan at sinusubukan mong tumakas. Walang magbabago sa katotohanan na ikaw ay nasa mali. Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang pinsala. Bulalas ni Alex. Hinawakan muli ng babae si Alex sa kanyang sando at hinayla ito. Sa pagkakataong ito, halos mauntog si Alex sa kanyang dibdib. Anong problema? Gusto mo bang awayin ako pagkatapos masira ang kotse ko? Anong uri ng espesyal na ahensya ang iyong pinanggalingan upang manamit ng napakahayag? Tumingin si Alex at sinabing, galit na pinandilata ng babae si Alex. Sa huli, malamang na naramdaman niya na maaaring maging komplikado ang mga bagay sa napakaraming tao na nanunood. Lumapit siya sa kanyang baywang at kinuha ang isang communication device mula sa kanyang bikini. Nakabangga ako ng isang troublemaker. Nauwi sa pagtakas ang lalaking iyon dahil sa pagkaantala. Hindi ako makahabol ngayon. Gawin mo ang dapat. Ano ang ginagawa ng Team B? Nanaginip ba silang lahat? Nakuha ko. Bumalik ka na sa team mo. Naririnig ni Alex ang malambing na boses ng isang lalaki na nagmumula sa communication device sa tainga ng babae. Kung hindi dahil sa kanyang force na umabot sa ikatlong antas at sa kanyang tumaas na kakayahan mula sa pagsipsip ng malaking halaga ng jadeite essence, hindi niya ito maririnig. Ang babaeng ito ay galing talaga sa isang espesyal na ahensya. I wonder, is she the secret agent, 007? Biglang naisip ni Alex ang pronoun. Samantala, inabot ng babae kay Alex ang isang name card. May nakalagay lang na phone number. Tumawag ka sa traffic police. Kung gusto mo ng kabayaran, tawagan ang numero sa card na ito. Babayaran ka nila ng naaayon, sabi niya. Ikaw, sabi ni Alex pagkatapos tingnan ang card. Ano pang gusto mo? Kapag hindi ka tumigil sa pagsasalita, sasampalin kita hanggang sa mahimatay ka. Ano ang tinitignan mo? Wala ka bang nakitang magandang babae kanina? Naiinip na sabi ng babae. Medyo hindi nakaimik si Alex. Sige, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na dumudugo ka, sabi ni Alex. May tama ng kutsilyo sa kaliwang hita niya. Tumutulo na ang dugo sa likod ng kanyang binti. Magwala ka, malamig na sabi ng babae bago sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho paalis. Tiningnan ni Alex Rockefeller ang likod ng kanyang sasakyan na may depressed look sa kanyang mukha. Ito ay nasa isang mas masahol na estado kaysa sa naisip niya.
Sinubukan niyang tawagan ang numero sa card na binigay ng babae. Matapos ipaliwanag ni Alex ang nangyari ay masayang sumang-ayon ang nasa linya sa kanyang kahilingan. Sa katunayan, sinabi kay Alex na walang anumang proseso ng pag-verify na kailangan. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-email sa kanila ng larawan ng invoice sa pag-aayos ng sasakyan kasama ang kanyang bank account number at makakatanggap siya ng bayad para dito sa susunod na araw. Habang nag-iisip si Alex kung saan siya pupunta para ayusin ang kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Michelle Yao. Sinabi niya sa kanya na ang huling sangkap para sa gamot na ginagawa niya ay dumating na. Napatingin si Alex sa likod ng sasakyan niya. Sige. Pupunta ako doon sa hapon. Nagpasya siyang ipaayos kay Michelle ang kanyang sasakyan. Kinahapunan, nagtanghalian si Alex sa bahay. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito sa loob ng isang araw, sinimula ni Brittany Rockefeller na tanggapin ang katotohanan na si William Rockefeller ay ampun lamang ni Bill Rockefeller. Tulad ni Alex, ang pagtanggap nito ay nagpalabas sa kanyang emosyonal na mahinang estado. Pagkatapos ng lahat, itinuring lamang ng pamilyang Rockefeller si William bilang kanilang makinang kumikita ng pera. Ngayon na nakuha ng Rockefeller ang Rockefeller Group ayon sa gusto nila, hindi na nila kailangan ang isa't isa. Madam, napakalayo na ng pamilyang Rockefeller. Sigurado ka bang ayaw mong subukang ibalik ang Rockefeller Group? If I were you, I wouldn't give up so easily after being treated like this, sabi ni Waltz Floor habang kumakain. Umiling si Brittany, hindi. Ang Rockefeller Group ang huling straw na magwawakas sa aming relasyon. Kung hindi ko ito pakakawalan, hindi tayo tuluyang makakaputol ng ugnayan. Napakadali ng pamilyang Rockefeller. Napabuntong hininga si Waltz. Huwag kang mag-alala. Ibaba ko ang Rockefeller Group, sabi ni Brittany. Anak, nagpasya akong pumunta sa Michigan sa susunod na linggo. Bubuhayin natin ang ating imperyo. Sumama ka sa akin, dagdag ni Brittany pagkatapos ng isang paghinto. Natigilan si Alex. Maaari akong sumama sa iyo sa Lunes, ngunit hindi ako maaaring manatili sa Michigan ng masyadong mahaba. Kailangan kong imbestigahan kung paano namatay si tatay at alamin kung may kaugnayan ito kay John Rockefeller. Higit pa rito, gusto kong malaman kung anong mga proyekto ang pinagtulungan ng Rockefeller Group sa gobyerno noong nakaraan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Brittany nang marinig niya ito. Napatingin siya kay Waltz. Agad na nahuli ni Waltz ang pahiwatig ni Brittany at nakangiting tumayo. Pupunta ako sa supermarket para bumili ng mga gamit. Ma, sikreto ba ito? Tanong ni Alex na nakakunot ang noo. Tumango si Brittany. Sa palagay mo, bakit pa ang tatay mo ay sinisi bilang isang pambansang taksil? Sa halip na sabihin na ito ay isang proyekto ng pakikipagtulungan sa gobyerno, dapat kong sabihin na ito ay isang gawain na pinilit sa iyong ama ng isang opisyal ng gobyerno. Gayunpaman, mas mabuti kung hindi mo alam ang tungkol dito sa ngayon. Ang pag-alam ng higit pa ay hindi makatutulong sa iyo, sabi niya. Nakita ni Alex ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina. Alam niya na mahirap baguhin ang isip niya kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay. Sa huli, nagpasya si Alex na siya na lang ang mag-iimbestiga sa kaso sa hinaharap. Pagkatapos ng isang oras, bumalik si Waltz. Samantala, tumungo si Alex sa lugar ng pamilya Yao. Diyos ko! Alex, naaksidente ka ba sa sasakyan? Ikaw ba ay isang baboy ramo? Bulalas ni Michelle nang makita ang nasirang Aston Martin. Napabuntong hininga si Alex. Malas ko ngayon. Nabangga ko itong baliw na babae na walang ingat na nagmamaneho sa kalsada. Kumatok siya sa kotse ko nang magsimula akong gumalaw nang mag-green ang traffic light. Hindi ko alam kung saang tindahan binili ang kotse. Tulungan mo akong ayusin ito. Sinabi niya. Oo naman. Mapagpa siyang pagsang-ayon ni Michelle. Sa sandaling iyon, narinig niya ang malamig na boses. Hindi ako makapaniwala na ikaw yon. Sinong tinatawag mong baliw na babae? Nilingon ni Alex ang nagsalita. Nakita niya ang tatlong lalaki at isang babae na naglalakad papasok sa bahay. Ang babae ay nakasuot ng casual, black and white outfit. Matangkad siya na may magaan na yabag. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay hindi pangkaraniwang malamig. Siya ang babaeng bikini na nakabangga ng kanyang sasakyan sa kotse ni Alex noong umaga. Ibang-iba ang itsura niya kapag nakabihis na. Hindi akalain ni Alex Rockefeller na makakabangga niya ang sexing bikini woman dito.
Samantala, isa sa mga lalaking naglakad katabi ang babaeng bikini ay ang panganay na kapatid ni Michelle Yao, si Colin Yao. Hindi nakilala ni Alex ang dalawa pang lalaki sa tabi niya, ang isa ay bata at ang isa ay matanda. Nang makita ni Michelle ang babaeng bikini ay agad itong nag-make face. Anna Coleman, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Tanong ni Michelle sa malamig na boses. It's none of your business, walang emosyong sagot ni Anna. Umuso si Michelle, nasa bahay ko ka, bakit parang snob ka pa rin? Kuya, walang kwenta ang paghihintay sa kanya. May mga babaeng pinanganak na bitches. Tinatrato nila ang mga mabait sa kanila na parang dumi, ngunit tatakbo sila para sa mga walang pakialam sa kanila. Marami pang babae na mas magaling sa kanya sa school ko. I'll introduce a few of them to you one day, sabi ni Michelle kay Colin. Marahan na bamantong hininga si Colin. May malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Masasabi ni Alex na ito ay isang kaso ng unrequited love. May nararamdaman si Colin para kay Anna, ngunit hindi niya ibinalik ang damdaming iyon. Sino ang tinatawag mong bitch? Michelle Yao, hiniling mo. Tuturuan kita ng leksyon. Galit na sigaw ni Anna. Mas masama talaga ang ugali niya kaysa kay Michelle. Sa sandaling nangyari ang hindi pagkakasundo, si Anna ay nagpatuloy sa pag-atake kay Michelle. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Anna ang lahat ng kanyang panloob na lakas at sinaktan si Michelle ng isang suntok. Peak Royal Rank. Naningkit ang mga mata ni Alex. Bahagya siyang nagulat na ang kakayahan ni Anna ay nasa antas na katulad ng kay Walt's floor. Hindi niya ito namalayan noong nangyari ang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, nasa intermediate royal rank lamang si Michelle. Higit pa riyan, nagkaroon siya ng pinsala 2 araw na ang nakararaan at hindi pa ganap na nakarecover mula rito. Bagamat hindi ginamit ni Anna ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito, madaling masugatan si Michelle kung susubukan niyang lumaban. Nang malapit nang mag-strike out si Michelle, hinayla siya ni Alex at hinawakan ng kamay niya ang kamao ni Anna. Agad na napigilan ang pag-atake ni Anna. Pakiramdam niya ay naabsorb na ang impact ng suntok niya, pero hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon si Alex sa mukha nito. Ano, martial artist din ba ang taong ito? Nagulat si Anna, ngunit sa lalong madaling panahon natanto niya na ito ay isang magandang bagay. Bagamat maaaring pinigilan niya ang sarili sa paghampas sa isang normal na tao, hindi siya magpipigil laban sa isang martial artist. Nagulat siya nang tumingin si Alex kay Colin at nagsimulang magsalita. Tama. Ang ate mo. Ang pag-ibig ay parang relasyon sa pagitan ng susi at kandado. Gagana lang kung magkatugma ang dalawa. Kung hindi, ang lock niya ay hindi mo bubuksan kahit na manatili ka sa kanya sa buong buhay mo, sabi ni Alex. Tumawa ng malakas si Michelle. Alex, iyon ay isang perpektong metapora. Sira talaga ang lock ni Anna. Ito ay kalawangin na, kahit nalagyan mo ito ng lubricant at subukang buksan ito gamit ang multi-purpose key, hindi ito gagana. You shouldn't waste your time, dagdag ni Michelle. Labis na nagalit si Anna. Inihambing talaga siya ni Alex sa isang kandado. Higit pa riyan, nagpahiwatig si Michelle ng ilang mga bagay na napakasakit sa kanya. Samantala, nakahawak pa rin si Alex sa kamao ni Anna. Dahil pumagitna siya kina Anna at Michelle, natural siyang naging target ni Anna. Para ilabas ang galit nito, umalis ka sa dinadaanan ko. Sigaw ni Anna. She invoked her inner force at itinuro ito kay Alex. 50% ng kanyang panloob na puwersa ay naisaaktibo. Gayunpaman, hindi man lang natinag si Alex. Nakapulupot pa rin ang kamay nito sa kamao niya. Parang wala siyang nararamdaman. 80% ng kanyang panloob na puwersa ay naisaaktibo. Hindi pa rin kumikibo si Alex. Natigilan si Anna, nagpakawala ng malakas na sigaw. Dragon Thrust Punch. 100% ng kanyang panloob na puwersa ay na-activate. Mag-ingat ka, Alex, babala. Ni Michelle, ramdam ni Alex ang enerhiyang ibinubugo mula sa katawan ni Anna. Ang Dragon Thrust Punch na ginamit niya ay nagbigay daan sa kanya na maipasa ang lahat ng kanyang panloob na puwersa sa isang focal point para sa isang matinding hit. Sa kasamaang palad, si Alex ay hindi pa nakapagtatag ng mga pundasyon para sa gayong mataas na antas ng martial art techniques. Gayunpaman, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang malakas na depensa. Nakakagulat na bilis, at mahusay na mga kasanayan sa pagmamasid.
Nang malapit nang tumama ang suntok ni Anna Coleman kay Alex, bahagyang sumandal siya sa isang tabi at tinamaan ang kanyang pulso sa bilis ng kidlat gamit ang isang daliri. Naramdaman ni Anna na parang tinamaan ng martilyo ang kanyang pulso. Namamanhid ang buong braso niya. Gayunpaman, hindi siya sumuko dahil mainit ang ulo niya. Kung hindi gumana ang kanyang unang suntok, susubukan niyang muli. Dragon Thrust, 7 kamatayan. Ang pamamaraan na ito ay mas kakilakilabot kaysa sa huling isa. Napakabilis ng pangyayari na tila lahat ng 7 suntok ay sabay na ibinato sa kanya. Gayunpaman, napagmasdan silang lahat ni Alex sa oras. Kinaronggan niya silang lahat gaya ng ginawa niya. Noon ngunit nagpasya siyang hindi gumanti. Hindi dahil lamambat ang puso niya nang makita ang kagandahan ni Anna. Sa halip, ito ay dahil masasabi niya na ang Dragon Thrust Punch ni Anna ay talagang napakalakas. Hindi niya napigilan ang sarili na gambling siya, at gusto niyang pagmasdan at pag-aralan ng mabuti ang pamamaraan nito upang matutunan niya ito. Kaya naman, nagpatuloy ang labanan sa pag-atake ni Anna kay Alex habang iniiwasan niya ang mga pag-atake nito. Dragon Thrust, Prajna. Dragon Thrust, Thousand Blades. Dragon Thrust, Cloud Piercer. Ang bawat sigaw ay nagpapakita ng isang kahangahangang pamamaraan ng suntok. Nakatayo sa malapit si Colin na may naguguluhan na ekspresyon. Hindi ko akalain na makakamit ni Anna ang peak royal rank ng ganoon kaga. Isang hakbang na lang ang layo niya sa mystic rank. I really am far behind her, he murmured. Samantala, si Alex ay nakakaramdam ng labis na kasiyahan. Tihim niyang hinigop ang karanasang kanyang natatamo at muling naisip ang mga galaw sa kanyang isipan. Matapos ulitin ang kanyang mga galaw ng 2 beses. Napagtanto ni Anna na hindi pa rin niya matatalo si Alex. Nagalit ito sa kanya, gayunpaman, nakangiti pa rin si Alex sa kanya. Babae bikini, may iba ka bang techniques? Ang parehong mga diskarte ay hindi gumagana sa akin. Kung ito lang ang mayroon ka, iminumungkahi kong sumuko ka. Huwag masyadong matigas ang ulo. Pumalaklak si Alex. Ikaw, iniiwasan mo ako. Anong klaseng lalaki ka? Kung may lakas ka ng loob, awayin mo ako. Pagod. Napagod si Anna na medyo nalagutan ng hininga. Sige, dahil maraming beses mo na akong inatake, sasampalin kita minsan, sabi ni Alex. Tumayo siya at nagpakawala ng suntok sa bilis ng kidlat. Ginagamit lang niya ang 50% ng kanyang kapangyarihan. Si Anna ay sumuntok din, ngunit ginamit niya ang 100% ng kanyang panloob na puwersa. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog habang ang kanilang mga enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon. Hindi napigilan ni Michelle at ng iba pa na umatras ng ilang hakbang. Napaatras si Anna habang umaalon. Halos maubo siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Paano mo natutunan ang Dragon Thrust Punch? Gulat na sigaw ni Anna. Kailangan kong pasalamatan ka, Teacher Coleman, para sa iyong mabisang paggabay. Tumawa si Alex. Natigilan si Anna ng 2 saglit bago niya napagtanto ang nangyari. Inagaw mo talaga sa akin ang teknik. Papatayin kita, galit niyang sigaw bago tumalon sa ere at sinipa ang paa palabas. Hinawakan siya ni Alex sa bukong-bukong at marahang hinayla ito. Bang! Bumuka ang mga binti ni Anna na parang ballet dancer habang siya ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Narinig ng lahat ang pagkapunit ng tela. Sa katunayan, ang kanyang itim na pantalon ay napunit sa tahi. Dito natapos ang labanan. Sa tulong ni Colin, nakabangon muli si Anna. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay mapatla at siya ay naglalakad sa isang nakakatawang paraan. Pumalakpak si Michelle at tuwang-tuwa. Iyon ay isang kamanghamanghang palabas. Alex, ang galing mo talaga. Ngayon, naiintindihan na ba ng ginang na palaging may mas hihigit sa kanya? Halika, Alex, alis na tayo. Dadalhin kita sa aking lolo. Matutuwa siyang makita ka, sabi niya. Pinandilatan ni Anna si Alex, nag-aapoy ang mga mata. Sino ang babaeng Coleman na iyon? Ano ang background niya? Tanong ni Alex habang naglalakad. Kinagat ni Michelle ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang dibdib. Medyo nakakabilib ang background niya. Nagtatrabaho siya sa Divine Constabulary. Si Alex Rockefeller ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Divine Constabulary. Ano sa lupa iyon? Tanong niya. Ang tanging bagay na maaari niyang iugnay ang Divine Constabulary ay isang drama na tinatawag na T4, ngunit ito ay ganap na kathang-isip. Paano ito makikita sa totoong mundo?
Hindi iyon ang Divine Constabulary, ngunit sa palagay ko ito ay hindi masyadong malayo mula dito. Maaari mong isipin na siya ay isang sinaunang gwardya o isang opisyal ng gobyerno. Siya ay nangangasiwa sa ilang mga kakaibang bagay. Huwag mo siyang pansinin. Isipin mo siya bilang pulis trapiko, sabi ni Michelle Yao. Medyo nagulat si Alex. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa naturang departamento sa gobyerno. Anong ginagawa niya dito? Hindi lang siya pumasok sa lugar ng pamilya Yao. Kundi inatake ka pa niya. Hindi ba't medyo sobra na? Magagawa ba ng mga tao mula sa Divine Constabulary ang anumang gusto nila? Tanong ni Alex. Hinaplos ni Michelle ang kanyang mga templo. Iyon ay hindi dahil siya ay mula sa Divine Constabulary. Hindi pa kasi kami nagkakasundo noong mga bata pa kami. Dito siya nakatira noong bata pa siya. Palagi siyang sinusundan ng kapatid ko. Nakakainis, at nag-asal pa siya na parang mayabang na prinsesa, iniisip na walang mas hihigit sa kanya, paliwanag ni Michelle. Sa wakas ay naunawaan na ni Alex ang nangyayari. Si Anna Coleman ay tila konektado sa pamilya Yao sa anumang paraan. Sina Michelle at Anna ay magkaibigan noong bata pa na madalas mag-away sa isa't isa. Hindi sinasadya ni Alex ang kanyang sarili at ginawang awkward ang mga bagay. Gayunpaman, sulit ang lahat dahil natutunan niya ang isang hanay ng mga diskarte sa Dragon Fast Punch. Lolo, nandito na si Alex Rockefeller. Si Keith Yao ay nakahiga sa kanyang kama. Parang namutla ang mukha niya. Bagamat tinulungan ni Alex na pahabain ng 7 araw ang buhay ni Keith, hindi niya agad-agad na gawing normal na tao si Keith. Isa ng himala na nabuhay si Keith ng ganito katagal. Ginoo Rockefeller. Pilit na bumangon si Keith, ngunit pinigilan siya ni Alex. Ginoo Yao, napakahina ng puso mo. I'd suggest na huwag kang bumangon, sabi ni Alex. Parang nanghihina si Lolo sa araw. Alex, tulungan mo siya, kinakabahang sabi ni Michelle. Sinuri ni Alex ang pulso ni Keith. Magaling siya. Ito ay normal. Ang buhay ng iyong lolo ay malapit ng matapos. Sa kabila ng kanyang nalugmok na dibdib, ginamit ko ang 7 Needles of Life Extension para pahabain ang kanyang buhay ng 7 araw. Maswerte siya na buhay pa siya. Basta kumakain siya ng life pill, natural na gagaling siya sa paglipas ng panahon, sabi ni Alex. Wala bang paraan para mabawasan ang paghihirap ni Lolo? Tanong ni Michelle. Tumango si Alex. Sige, magpapadala ako ng chi energy sa katawan mo para hindi ka maapektuhan ng heartburn. Ngunit nang idiin ni Alex ang kanyang kamay sa dibdib ni Keith upang maingat na ipasok ang isang bahagi ng kanyang chi energy sa kanyang katawan, may narinig siyang sumigaw. Tumigil ka, yung matandang sumama kay Ana kanina. Pumasok ang grupo ng mga tao sa kwarto. Agad na tumakbo ang matanda at hinawakan ang kamay ni Alex bago siya hinayla palayo. Anong ginagawa mo, binata? Sinusubukan mo bang patayin siya? Galit na sigaw niya. Damn, tihim na pagmumura ni Alex. Sa kabutihang palad, hindi pa nagsisimulang i-channel ni Alex ang kanyang chi energy. Kung siya ay naantala sa proseso, maaaring hindi niya sinasadyang na-channel ang sobrang dami ng kanyang chi energy, na naging mga thread sa kanyang kamay sa puntong ito, na naging sanhi ng pagsabog ng mga ugat ni Keith. Kung nangyari iyon, kahit ang Diyos ay hindi mailigtas si Keith. Matapos bawiin ang kanyang kamay, tila nabalisa si Alex. Tinitigan niya ang matanda, sino ang nagtangkang pumatay? Kabanata 216 hanggang 220. Ako ba ang sinisisi mo? Umirap ang matanda. Galit na nagsalita si Anna Coleman, may ideya ka ba kung sino ang kausap mo? Siya ang Imperial Doctor, ang lalaking itinaas ng mga kamay ang patay Wallace Yoke. How dare you disrespect him? Paumanhin, ngayon na. Tiningnan ni Alex Rockefeller si Anna ng mahinahon habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa kabaligtaran, labis na nagulat si Keith Yao. Nagpupumilit na umupo, humahanga siyang tumingin kay Wallace at sinabing, Dr. Yoke, ano ang nagdadala sa iyo dito? Ito ay ang aking lubos na kasiyahan. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng saludo at bahagyang yumuko si Wallace. Na sinagot ni Wallace, ito ay kasiyahan ko rin, Mr. Yao. Hindi maganda ang pakiramdam mo, please, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Dagdag pa ni Colin Yao, Lolo, dinala ni Ana si Dr. Yo dito para gamutin ka mula sa North Tokyo.
Sigurado akong gagaling ka nang wala sa oras. Talaga, si Dr. Yoke ay isang kilalang at kagalang-galang na doktor. Dito at sa ibang bansa. Unlike a certain someone here who is nothing but a quack. Lolo Yaol, nabalitaan ko na gusto niyang mangolekta ka ng ilang mga pambihirang halamang gamot para lang magawa niya ang kanyang tinatawag na life pill. Sinabi ko kay Dr. Yoke ang tungkol sa kalagayan mo at isa lang itong kalokohan. Anong ibig mong sabihin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Keith. Bagamat naniniwala siya sa kakayahan ni Alex, mas gugustuhin niyang ipagamot siya ni Wallace. Pagkatapos ng lahat, bilang Imperial Doctor, siya ang mas kagalang-galang na tao sa silid. Walang pakialam na sagot ni Wallace, I just checked your pulse. Siguradong hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Ang iyong mga organo ay nabigo at hindi maaaring gamutin ng mga halamang gamot na iminungkahi ni G. Rockefeller dito. Ito ay masyadong malakas para sa iyo, Mr. Yaol, hindi kaya ng iyong katawan. Dagdag pa, hindi ko pa narinig ang life pill na nakakaalam kung ito ay lihaiti mo. Ang iyong kakulangan ng kaalaman ay hindi nangangahulugang wala ito, ganti ni Alex. Umuso si Wallace at hindi na nagsalita. Dr. Yo, si Mr. Rockefeller ay isang dalubhasa sa medisina at lubos na iginagalang ni Dr. Coney ng California, sabi ni Keith. Umisi si Wallace. Isa pang tanga si James Coney kung ganoon. Wala pa akong narinig na master sa murang edad. Hindi ito ang panahon para ipakita sa atin ng isang impostor ang kanyang mga panlilinlang dahil buhay ang nakataya dito. Ginoong Yaol, hayaan mo akong magpagamot sa iyo, sigurado akong gagaling ka kaagad. Ana, mangyaring ihatid ang batang iyon palabas. Sapat na si Ana kay Alex at sumigaw, maligo ka. Pagtingin sa split pants niya, binaling ni Alex ang tingin kay Keith at nagtanong, Mr. Yaol, kaya kitang bigyan ng 10 taon pa para mabuhay kung magtitiwala ka sa akin. Kung hindi, tadhana lang ang magdedesisyon. Nasa malalim na dilema si Keith. Sa huli, ang reputasyon ni Wallace ay nanalo sa araw na sinabi ni Keith, Mr. Rockefeller, paano kung magpapakita sa iyo si Michelle sa aming manor? Marami tayong makikita. Napabuntong hininga si Alex marahang umiling at umalis. Bago siya lumabas ng pinto, sinabi niya, well, Dr. Dr. Yo, pinangalagaan ko ang kanyang puso at ugat sa 7 matters at pinahaba ang kanyang buhay ng 7 araw. Kapag nasira mo ang proteksyong itinakda ko, wala pang kalahating oras mamamatay siya, mag-ingat ka. With that, umalis na siya. Tinadyakan ni Michelle Yaol ang kanyang mga paa at sumigaw, Lolo. Paano mo siya pinakawalan? At sumunod naman siya, tumakbo palabas ng hall para habulin si Alex. Ilang araw na ang nakalipas, labis siyang nag-aalinlangan kay Alex, ngunit pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan, napagtanto niya na isa nga itong lalaking may mga nakatagong talento at kakayahan. Umisi si Ana. Sino siya para isumpa si Lolo Yaol? Paanong kasama ni Michelle ang lalaking iyon? Ayos lang, lahat naman tayo may kanya-kanyang pagkakaiba. Mr. Yaol, sisimulan ko na ang aking paggamot. Mas gaganda ang pakiramdam mo kapag tapos na ako, sabi ni Wallace. Pagkalipas ng 5 minuto, natapos ang paggamot. Nang ilabas ni Wallace ang huling karayom, biglang namula ang mukha ni Keith, habang niyakap niya ang kanyang dibdib at dumura ng isang subo ng dugo. Arg, Lolo, ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba? Labis na nalungkot si Colin. Yaol nang makita si Keith Yaol na naglalabas ng dugo, nakahawak sa kanyang dibdib at humihingal. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel at namilipit sa matinding sakit. Natakot ang mga Yaol na naruroon. Habang si Anna Coleman ay mabilis na lumingon kay Wallace Yoke at nagtanong, Sir, anong nangyayari? Bakit siya dumudura ng dugo? Tumingin si Wallace ng seryoso. Bilang Imperial Doctor, talagang karapat-dapat siya sa titulo. Sa kasamaang palad, ang 7 elements ni Alex Rockefeller ay hindi isang bagay na kayang unawain ng sinumang regular na tao. Huwag kang mag-alala, ito ang masamang dugo sa katawan niya. Dapat ay bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos na mawala ito sa kanyang sistema. Mabilis na bawas si Wallace at nagpaliwanag. Siya ay lubos na iginagalang. At ang kanyang paliwanag ay agad na nagpakalma sa maraming nag-aalalang mga puso. Napangiti si Ana. Si Dr. Yoke talaga ang Imperial Doctor na hinahangaan natin.
Tingnan kung paano niya ginawang isuka ang lahat ng masamang dugo sa katawan ni Lolo Yaol sa simpleng paggamot. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon, Lolo? Ano pang hinihintay mo, Colin? Kumuha ka ng tuwalya dito. Sa susunod na sandali, biglang ibinuko ni Keith ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking subo ng dugo. Tinanggap ni Ana ang bigat nito nang tumalsik ang dugo sa kanyang ibabaw. Natigilan siya. Sir, bad blood din ba ito? Parang hindi naman dahil sobrang dami ng dugo. Hindi sumagot si Wallace. Nagmamadali, inilabas niya ang kanyang mga pilak na karayom at mabilis na nagsagawa ng isa pang round ng emergency na paggamot kay Keith. Gayunpaman, hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Sa halip, umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Arg! Doktor, doktor, kailangan mong iligtas ang lolo ko. Sigaw ni Colin. Ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon, na may Keith titering sa gilid ng kamatayan. Ang ibang mga tao ay hindi nagaanong magalang. Akala ko ba ikaw ang Imperial Doctor? Ikaw ba ang manloloko? Anna Coleman. Maganda ang pakikitungo namin sa iyo, bakit mo ginawa ito sa amin? Ginagawa niya ang lahat ng tama bago ito. Hindi pa banggitin, tinipon namin ang lahat ng mga halamang gamot na hiniling ni Mr. Rockefeller. Ipinaalala ng pahayag sa mga tao ang isang bagay na mahalaga habang sumisigaw ang isang tao. Kunin mo si Mr. Rockefeller. Mabilis. Ibinigay ni Alex ang susi ng kanyang Aston Martin kay Michelle. I trust you will bring my car to be service. Ipaalam sa akin kapag ito ay tapos na. Nagbabayad ako kaya itago ang mga resibo. Sinabi sa akin ng Bikini na maaari kong i-claim ang aking mga pagkalugi. Binigyan siya ni Michelle ng kakaibang tingin. Bakit Bikini ang tawag mo sa kanya? Well, nakasuot siya ng isa nang bumangga siya sa kotse ko noong isang araw, sagot ni Alex. Ano ang tingin mo sa katawan niya? Tumawa si Michelle. Natigilan si Alex sa tanong nito. Mas gugustuhin niyang hindi ito sagutin. Anyway, pupunta ako. I'm so sorry, Alex. Baka nag-aalala ang lolo ko. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Umiti siya at naglakad palayo. Ang kanyang unang impresyon kay Michelle ay hindi kasiya siya ngunit pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan, nalaman niyang siya ay isang tapat na babae at isang taong maaari niyang maging kaibigan. Si Colin at ang ilang iba pa ay tumakbong ilang sandali pa. Nakita niya si Michelle na naglalakad palapit sa kanila at tinawag siya. Sis, nasaan si Mr. Rockefeller? Umalis siya simula nung hiniling mo. Bahagyang nalungkot si Michelle sa naisip nito. Saan siya pumunta? Bilis, kailangan natin siyang makuha. Hindi makakarating si Lolo. Nagmamadali silang tumakbo palabas ng gate. Gayunpaman, si Alex Rockefeller ay wala kahit saan. Michelle, bilis, ay dial ang number niya. Makalipas ang 5 minuto, muling nagpakita si Alex sa harap ni Keith Yaol. Payag siyang bumalik sa dalawang dahilan. Ang una ay bilang pagbabalik ng pabor ni Jack Trent at ang isa ay ang walang humpay na pakiusap ni Michelle. Kung hindi, namatay si Keith. Nagkita muli sina Anna Coleman at Alex. Hindi na siya kasing mayabang gaya ng dati, siguro dahil nakastigate siya ng mga yaol. Gayunpaman, binigyan pa rin niya ng masamang tingin si Alex. Shoo! Binalika ni Alex ang damdamin ni Anna sa isang salita. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Alex kung ano ang nangyari kay Keith. Masama ang sitwasyon tulad ng inaasahan niya noong umalis siya ngayon. Bahagyan niyang idinikit ang daliri sa dibdib kung saan matatagpuan ang puso. Nagulat si Wallace Yoke sa pagmamaniobra ni Alex. Nataranta siya at hindi moari ang kanyang ginagawa. Ito ay ang 7 Needles of Life Extension. Sa huling pagkakataon na ginawa niya ito, natapos niya ito sa isang kisap mata. Ngunit ngayon, inabot siya ng mahigit 10 minuto upang makumplito ang pamamaraang Nagel iligtas buhay. Mas bumuti ang pakiramdam ni Keith pagkatapos tapusin ni Alex ang kanyang paggamot. Siya ay labis na nahihiya. Ginoo, Rockefeller, hinding-hindi ako makakapagpasalamat sa iyong ginawa. Nakahinga naman ng maluwag ang mga yaol at tumingin kay Alex ng may pasasalamat. Nataranta at nabigla si Anna dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Kinawayan ni Alex ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Yaol, kung nagtiwala ka sa akin, maaari kong pahabain ang iyong buhay ng isa pang dekada. Sayang ang pinagdaanan mo ngayon lang.
Maaari ka lamang mabuhay ng 5 taon ng higit pa kahit na may life pill. Ang ginawa ko ay nagbigay sa iyo ng panibagong araw ng pamumuhay. Ngayon, ang lahat ay nauuwi sa komposisyon ng life pill. Ano? Paano ito nangyari? 10 taon. Ngayon ay hindi na siya mabubuhay sa nakalipas na 5 taon. Nagulat ang mga yawl, at pagkatapos ay tumingin sila kay Wallace na may galit habang si Michelle ay nag-blur. Anna Coleman. Sinong dinala mo? Isang doktor o sa halip, isang mamamatay tao? Napakahusay ng aking lolo, ngunit kailangan mong pumasok at sirain ito para sa amin. Magwala ka, hindi pa nakatagpo ng ganito si Wallace Yoke at nawalan siya ng masabi. Galit na sagot ni Anna, Michelle Yawl, sino ang magsasabi kung sinabi niya ang totoo? Paano kung gumawa siya ng mga bagay-bagay? Gumawa ng mga bagay-bagay. Paano naman ang dugo sa sahig, sa shirt mo? Binubuo din ba ang mga iyon? Umalis ka, ayaw namin dito. Galit na galit si Michelle. Huminga ng malalim si Wallace. Ginoo, Yawl, sorry talaga, patawarin mo ako. Sumuray-suray siya patungo sa pinto, sinusubukang iikot ang kanyang ulo sa hanay ng mga pangyayari. Agad naman siyang sinundan ni Anna. Sabi ni Alex, Michelle, bakit hindi mo ako dinadalhan ng mga halamang gamot? Gagawin ko ngayon ang life pill. Habang hawak ang mga halamang gamot, umalis si Alex at nakita si Wallace na naghihintay sa kanya sa may pintuan. Agad siyang tumawag nang makita niya si Alex, sandali lang, Mr. Rockefeller. Tumayo si Anna Coleman sa tabi ni Wallace Yoke. Tiningnan niya ito ng malamig na tingin, na para bang ipinanganak siyang mas mahusay kaysa sa iba. Hindi napigilan ni Alex Rockefeller na matawa sa kanyang puso. No wonder hindi siya nagustuhan ni Michelle Yawl. Kung nagpa siya si Colin Yawl na pakasalan siya, magsisilbi lamang itong simula ng sakit ng ulo at problema sa tahanan. Lumipat ang kanyang tingin mula kay Anna patungo kay Wallace. Paano kita matutulungan, Ginoo? Bahagyang sabik si Wallace habang sinabing, Mr. Rockefeller, mayroon akong ilang kaalaman sa medisina at paggamot sa mga tao ngunit wala pa akong nakitang katulad ng ginawa mo ngayon. Magiging napakabait mo bang ipaliwanag ang mga gawain sa likod ng iyong paggamot? Siya ay lubos na magalang at kausap si Alex sa bahagyang yumuko. Magugulat ang medikal na komunidad kapag nalaman na ang Imperial Doctor ay nakipag-usap sa isang hindi kilalang tao na may ganoong paggalang at paghanga. Ang panloob na gawain. Umisi si Michelle. Bakit niya sasabihin sa'yo? Paano kung sinusubukan mong nakawin ang kaalaman para sa sarili mong gamit? Napahiya si Wallace at medyo hindi siya comfortable sa sagot ni Michelle. Dahil tila totoong nagsisisi siya at may hilig na matuto, bumantong hininga si Alex at sinabing, ang aking mga kasanayan ay naiiba sa iyo. Sa palagay ko ay hindi mo maiintindihan kahit nasabihin ko sa iyo. Mukhang bugbog si Wallace habang nakangiti ng mapait. Nakita ko, paumanhin sa pag-istorbo sa iyo, Mr. Rockefeller. Palom, nang makita ang malungkot na kalagayan ni Wallace, hindi maiwasan ni Alex na maawa. Sa pagtatapos ng araw, sinusubukan lamang nilang iligtas ang buhay ng isang pasyente. Bakit niya pahihirapan ang Imperial Doctor sa isang hindi gaanong mahalagang bagay? Tumigil ka, Dr. Yo. Oo, napahinto si Wallace sa kanyang kinatatayuan. Patuloy ni Alex, hindi dapat pagdudahan ang iyong kadalubhasaan, sigurado iyon. Kung ano ang nangyari, hindi mo rin kasalanan. Ang aking mga kasanayan ay medyo naiiba sa iyong ginagawa at ang 7 Needles of Life Extension na ginamit ko ay mula kay Zarvico, ang 10 acupuncture techniques ng mangkukulam. I don't mind sharing but it's not for the ordinary to fathom. Zarvico, hindi ko inaasahan na mabubuhay ang kanyang mga turo. Nagulat si Wallace. Kilala mo siya, Dr. Yo. Narinig ko sa mentor ko noong bata pa ako. Kung nagkataon, nahawakan niya ang mga banal na kasulatan ni Zarvico ngunit hindi niya mabutas ang sekreto nito kahit na gumugol siya ng ilang dekada sa pag-aaral. Napailing si Wallace habang nagsasalita. Sa palagay ko ay papunta ka upang maghanda ng gamot ni Mr. Yawl. Kung ganoon, hindi na kita iistorbahin pa. Salamat sir. Laking gulat ni Anna nang makitang yumuko kay Alex si Wallace, isa sa pinakakilalang doktor na kilala ng mga lalaki. Tumango si Alex at umalis papuntang Maple Villa kasama si Michelle sa mga gulong. Sa Essex Villa, gustong malaman ni Dorothy Essex mula sa kanyang kapatid na si
Beatrice, kung nagpalipas ng gabi si Alex kasama si Cheryl Coney. Naniwala ang kanyang lohikal na isip na totoo ang paliwanag ni Alex. Kilala niya ang pagkatao nito at nakilala niya na hindi siya mandaya. Gayunpaman, sa tuwing naiisip niya ang babae, hindi niya maiwasang magalit. "Oh, Dorothy, maaga kang bumalik ngayon. Hindi ka maganda, anong nangyari? Gumawa na naman ba ng kalituhan ang matandang babae sa kumpanya?" Napansin agad ni Claire Essex ang hindi pangkaraniwang kilos ni Dorothy. "Hoy, hindi ba sinabi ni Rockefeller na kukuha siya ng permit para sa iyo? Nagsinungaling ba siya sa amin at kumuha na lang ng mapanlinlang na dokumento? Anong tanga? Nasaan na siya? Bibigyan ko siya ng smackdown na hinding-hindi niya makakalimutan." Biglang napagtanto ni Dorothy na ang pag-uwi kanina ay isang masamang desisyon sa kanyang panig. "Bakit ka ba kinakabahan, nanay? Maayos naman ang takbo ng kumpanya." "So, wala doon ang matandang babae. She was bought with Alex's permit, wala siyang magagawa. Sa halip, nakakuha kami ng competitive advantage na magbibigay daan sa amin na madagdagan ang aming mga kita." Tuwang-tuwa si Claire. "Sigurado ka ba?" "Siyempre. Nay, itigil mo muna ang pagpuna kay Alex. Kung wala ang tulong niya, tapos na tayo." Asawa mo siya diba? Ginawa niya ang inaasahan sa kanya. Tingnan mo, ang tagal na rin nung umuwi siya. Nasaan na siya? Kailangan kong gawin lahat ng gawain sa bahay, maglaba, maglinis, magluto, ako na ba ang katulong? Hindi lang iyon, nang bumalik siya, nakita niya si Beatrice. Habang nagsasalita ay bumaba si Beatrice sa sala. "Ma'am, pwede bang tumigil ka na? Gusto mo bang malaman ng bawat kapitbahay sa lugar na nakita ako ng bayaw ko na nakahubad?" Galit na galit si Beatrice nang maalala ang nangyari kagabi. Sige, aksidente iyon," sabi ni Dorothy. "Beatrice, sinabi sa akin ni Alex na pumunta siya sa bahay ni Michelle Yaul kagabi, at nandoon ka rin." Kilala mo ba siya? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal." Nagulat si Beatrice. Mula sa kanyang pangunawa, si Michelle ay may bahay ni Alex. Bakit gustong pasalamatan siya ng kapatid niya? "Sis, I think that is unnecessary. Schoolmate ko siya pero medyo may ugali. Isa pa, parang nakita ko siyang nag-treat sa kanya ng pagkain kahapon." Naipit siya sa isang dilema. Siguro dapat niyang sabihin kay Dorothy ang totoo, ngunit ayaw niyang maranasan ang galit ni Michelle. Para naman kay Dorothy, mas gamaan ang pakiramdam niya. Hindi pumunta si Alex kay Cheryl Coney para humingi ng tulong. "Paano yung kagabi? Anyway, makinig kayong dalawa dito. Gusto kitang makauwi ng alas 7 ng gabi. Napakadelikado doon," sabi ni Claire. "Bakit?" "Tingnan mo ang balita. Isang dosenang kabataang babae ang sinaktan at nawala ng malay pagkatapos. Nangyari ito kagabi." Kinuha ni Claire ang kanyang telepono at ipinakita sa kanyang mga anak na babae ang artikulo ng balita. Hindi lang iyon, dumarami pa rin ang bilang ng mga biktima, ayon sa ulat ng balita. Natagpuan sila sa isang abandonadong bahay kagabi at agad na ipinadala sa Premier Hospital. Gayunpaman, ayon kay Cheryl, na siyang namamahala sa mga pasyente, nakatanggap din ang ospital ng mga katulad na pasyente ilang araw na ang nakakaraan. May posibilidad na mas maraming biktima doon. Ang isang larawan ni Cheryl na ini-interview ay nakalakip sa ulat ng balita. "Ito ay nakakatakot," bulalas ni Beatrice. Tiningnan ni Dorothy ang larawan at naisip niya, kaya. Nagsasabi siya ng totoo. Lahat ng hinala sa kanyang isipan ay nawala sa sandaling iyon. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kaunti at mabilis na napagpasyahan na puntahan niya si Alex ng gabing iyon mismo.